Ang Immaculate Conception Cathedral, o mas kilala bilang Pasig Cathedral, ay isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan sa Plaza Rizal, Barangay Malinaw, sa lungsod ng Pasig. Ito ang inang simbahan, at nagsisilbing episcopal seat ng obispo ng Pasig, at isa sa pinakamatandang istruktura sa lungsod. Ang simbahan ay itinatag bilang parokya ng mga misyonerong Augustinian, noong 2 ng Hulyo taong 1573, kasabay ng pagkakatatag ng bayan ng Pasig. Kamusta mga ka-travel? Narito po tayong muli upang bisitahin, ang isa sa mga pinakamatandang simbahan na makikita sa lungsod ng Pasig. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Noong 2 ng Hulyo taong 1573, kasabay ng pagkakatatag ng bayan ng Pasig, ang simbahan ay itinalaga sa Our Lady of the Visitation, na nagsilbing unang patroness ng Pasig. Ang patroness ng bayan na kalaunan ay pinalitan ng Our Lady of the Immaculate Conception noong 25 ng Abril taong 1587. Sa maikling pananakop ng Britanya sa Maynila noong 1762 hanggang 1764, ang simbahan ay nagsilbing punong himpilan ng militar ng Britanya. At ang kampanaryo nito ay ginamit bilang watchtower laban sa mga tagapagtanggol ng Espanya. Bilang pinakamatandang edipisyo sa Pasig, ang mga pader nito ay naging saksi sa mga siglo ng debosyon, makasaysayang pagtitipon, at mahahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa mga sandaling nakaukit sa kasaysayan ng katedral ay ang pagpupulong ng 2nd Komisyon ng Pilipinas noong 5 ng Hunyo taong 1901. Sa loob ng taimtim na pader ng simbahan naganap ang mga talakayan, na humantong sa pagtatatag ng lalawigan ng Rizal, kung saan napili ang Pasig bilang kabisera nito, sa pamamagitan ng pagsasabatas ng Philippine Commission Act No. 137. Noong 28 ng Oktubre taong 1972, ang simbahang ito ay sumailalim sa makabuluhang pagsasaayos, na biniyayaan ang mga mananampalataya ng isang panibagong santuwaryo. Ang kaganapang ito ay kasabay ng pagtatalaga ng bagong altar. Ang lumang altar ay isang relic ng makasaysayang nakaraan ng katedral, na binasbasan din sa parehong araw. Isang mahalagang sandali sa paglalakbay ng katedral ang naganap noong Oktubre taong 2003, nang umakyat ito sa katayuan ng isang katedral sa paghirang kay Padre Francisco San Diego, bilang unang obispo nito. Nagmarka ito ng bagong kabanata sa kasaysayan ng simbahan ng Pasig, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng katedral sa pamunuan ng simbahang Katoliko.
Higit pa sa espiritual na kahalagahan nito, ang katedral ay tahanan din ng isang treasure trove ng mga artifact na makikita sa Diocesan Museum nito. Sa loob ng mga dingding ng kumbento, ang museo ay nagpapanatili at nagpapakita ng iba't ibang artifact ng simbahan, kabilang ang mga damit ng Immaculate Conception, mga labi ng orihinal na orasan ng kampanaryo, mga candelabra, at iba pang mga relic na nagsisilbing tangible link sa makasaysayang nakaraan ng katedral. Habang ang simbahan ay patuloy na tumatayo bilang isang sagradong kanlungan, inaanyayahan nito ang mga tapat na mananamba, at mga bisitang mausisa, na magbasa sa katahimikan ng mga bulwagan nito, kung saan ang mga siglo ng biyaya, kasaysayan, at debosyon ay nagtatagpo sa isang walang hanggang pagdiriwang ng pananampalataya. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento, at sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga ka-travel. Hanggang sa muli.